Noon, mga friends, mga kaibigan dito sa Malay. How are you? It's been a while, no? Mga kaibigan dito sa ato na broadcast na live kami, nagpa-live na naman kita sa itong December 9, 2025. Ako po yung inyo na host for the 3 o'clock hour this Tuesday. Ako po si Jonathan Noah Russell. You're listening to the Day by Day radio broadcast. Ito po sa atin na palangga na radio station sa Radio Boracay 106.1 FM. How are you, mga kaibigan? Nakatulog ka mo kagabi o nagpulaw ka tulad sa akin? Nang brown out din tayo, no? Hopefully all is well with you today. Hopefully all is good with you today. Naka-enjoy ka mo at inyo na Martes na pagtrabaho at nag-aabot ka mo na 1 hour na lang hasta mag-abot ng alas 4. Baka kung makauwi na gin ka mo ng alas 4, makaluto, makakibahan sa mga children mo, family mo. So this is our number 6 part of our 6-part series. Ito po ang pinakauli na episode sa atin na po na 6-part series about what or how to have a meaningful life. Aton po na topic sa kanyang adlaw, have a big family. Yun po ang aton na sinasabi. I know, maging controversial siguro po ang aton na topic or aton po na ginatudlo kayang hapon, pero I think makabasigid sa pulong. Ang atong scripture text this afternoon is Psalms chapter 107 verses 3 to 5. Doon nasasabi, Behold, children are a gift of God. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. And so how blessed is the man whose quiver is full of them. Will not be ashamed when they speak with their enemies in the gate. Yun po ang ating scripture text, Psalms chapter 127 verses 3 to 5. This afternoon is our final edition. So I want to do a quick summary bago ko magpaabot sa atin ng mga atin po na iba't ibang mga topics before we get back to the original topic for this afternoon. But no other than ang atin po ginambal that last we've been doing this series for a number of weeks na, siguro dahil sa mga off and on mga problems natin dito sa program, kapertigid kasako at mga iba't ibang mga challenges, we can go back and really discuss, give a summary sa atin po na gintunan after na nagtabo sa atin na mundo. No, we see in our communities, in our societies, a continual issue. That continual issue is that my generation must know, yun ang kasulat ko sa September 26, September 17 rather. And ito po nag-inspire sa ako na magpahimo na ato na program na How to Have a Meaningful Life. And doon nakasabi, my generation must know Jesus as Lord. And as Jesus as Savior and Lord. It's awful to know a man my same age, killed Charlie Kirk. My generation lacks meaning. And it's, in fact, killing us. If you lack meaning in life, do these things. Yun po ako nasabi. At I know, nakamali mo, sino po ang itong Charlie Kirk? Siguro, wala ka mo makapanon. That's fine. I know, nasa ibang bansa po nangyari. Pero nakakita natin ulit this sad and frustrating aspect of our generation. Pag sabi ko ng generation ko, ito po ang mga 20s to 35 ng mga young people, mga nagkababahol na, young adult sa atin po ng mundo. We have this problem. We have this major problem. It's international. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa America, sa buong mundo talaga. We are the culture, or we are the generation na nagbahol sa online. No, nagbahol sa internet. And this
seems to be not a positive effect. Hindi naging positive sa aton na kabuhi na nagpiramigid kita nag-connect or nag-gamit at mga social media. Pero we see this conflict. And again, these two of my three examples are in reference to things that happened in my home country, the United States. But if you do a quick research, na makita mo na nagbarrel po kay ang nagpabarrel hindi nakapatay pero naging igo lang ng ilan na ear ang aton po na former president at the time naging president ulit sa United States. Siya ay barrel from an individual na 20 ng na edad. 20 years old ang tao na yun. At ang nagbarrel dun naman kay Charlie Kirk, obviously, dito po sa ato na program, hindi natin i-meet lang ang ilan na pangalan dahil hindi natin gusto itao at pagka-halaga sa ilan na pangalan. So, I'm just saying, itong dalawang tao nito, ang isa 20 edad na nagbarrel sa kay Mr. President Trump, and the second was 22 ang nagbarrel po kay Charlie Kirk. And so, it asked a simple question. Why is it in my country na gayon ang nangyari? And I think it's safe to say na may pareho yung mga effects na pwede makatabo sa aton po ng lugar. Because we see in our culture, dito sa probinsya ng Aklan, pilang beses in the month of September na lang na nakita natin ang mga child abandonment cases. Na makambal natin na ang mga bata na bagong anak o bagong nagguwa sa ilan na mother, anong katabo? Giniwan sa mga forested areas, sa mga talunan o mga bukid. At dyan natin nakita ang issue mismo sa aton na lugar. At yun din naman natin nasasabi, who are the people that are doing this? And we can deduce yung mga tao na kahimo na mga mana na obrahon ay mga tao na una-una siguro mga bata. Dahil the basis is kung hindi ka bata, siguro may imo na pagplanuhon. And we must recognize this massive problem because from the time nagpunta ko dito sa Pilipinas hasta sa panahon natin na yun, nabati ko ang isang palangga ko na phrase. Dahil naniniwala pa ako na bilang foreigner na kapangabuhi dito sa Pilipinas, dapat in many ways maging tulad ako sa inyo ng culture. Inyo na pag-practices. And some amal nila, grabe family-based gid ang Pilipinas. And I agree with that mostly. I agree na family-based ang Pilipinas. Palangga gid naton ang aton ng mga loved ones. We are oftentimes very family focused in the Philippines. Pero there's a phrase na kung ganin palangga gid, there's really not a comparable. Walang phrase na pwede i-compare sa bansa ko na ako po naging anak at naging resident at naging citizen. The phrase that I often heard was ang mga bata ay ang pag-asa ng bayan. The children are the hope of the nation. Wala gid kami at mga ganyan na sinasabi sa States. Kamukit ang nag-ako na ang inyo na mga bata ay imo ang inyo na pag-asa at inyo na bayan. And it's true. It's true because the way that your children are is the way that your nation will become. Dahil gani, ang mga matanda ay nagkapatay, nagadula. Pero ang mga bata, yun ang nag-develop, yun ang nag-negosyo, yun ang dumala ang mga leadership from all positions of authority, from local authorities to federal authorities. Nakikita natin na ang mga bata, mukid talaga, pag-asa ng bayan yung mga bata. So, kung ang mga bata natin ay pag-asa ng aton na bayan, paano natin
maging sila ay maging pag-asa kung ginapilak-pilak nanda or kung ginapabasura gid naton ang ilan ng mga buhay. And there are graphic ways of na maging ipabasuran naton ila buhay. Una, mismo pagpilak, no? Ang aton po nakita ang dalawang kaso sa Numancia at isa pagid na kaso sa Banga, I believe was the place na nangyari na may mga bagong bata naging pustan sa sako at ginpilak sa mga bukid na mga rural areas at nag-amoy at yun na nadakop, yun ang nakita nila. Pero how much more is this happening? Nawa nadakop o wa nakita? No, kaluoy gid ang mga children kung yun ang ginaobra. At yun naman, what if we do not value their education, their teaching them? Ginabasura din naman natin ang buhay nila. Kung hindi natin ginaseryoso ang ilan na pagpapasok sa eskwelahan, pasok o hindi. Or, kung pag-abot ang mga module sa bahay, mga homeworks nila sa bahay, si tatay at si nanay ang gaobra. Mali yun. That's wrong. Ginapabasura ang ilan na pag-aral dahil pag-abot sa bahay, si tatay ang fill up ang papel. Si nanay ang fill up ang papers. Ay, paano makatunan ang bata? Mag-add, subtract, multiply, divide. Kung gali si tatay ang divide. Baka si tatay o si nanay, hindi ko sa man mag-divide, bukas cellphone, calendar, or calendar ang gamit, ng calculator ang gamit, no? So, with that being said, dapat may mga values kita. Dapat may mga pagsunod kita. Kung uwa at meaning ang buhay nimo, paano ganin nimo prosper? Ito po ang pamaagi na tao at meaning sa buhay mo. Una-una, pagtanggap mo si Jesus na bilang tagaligtas mo at Ginoo sa buhay mo. Ang pangaywa, basa Bible at tuladon. Basa Bible at sundon. Pangatlo, share Jesus na siya ay ang Diyos na tagaligtas at Ginoo sa imo na buhay sa ibang tao. At ang pangapat, ito po ang mga pertigid ka specific, pertigid ka applicable sa buhay ng bawat tao. Get a job and work hard. Remember, may order kita sa atin ng lista. Get a job and work hard. Number 5, get married. Get married. And number 6, ang atin po na final, akong po nang sulat at parehas man ginang aton ginabutang sa aton na topic. Nasulat ko doon, have a ton of kids or have a ton of children or have a big family. Yung parehas man din naman po. Ang aton po na ginamin, aton po na ginapa, kilala sa aton. Grabe kita, una-una, importante kita ang order naton, no? And that order is hindi naton pwede mag-asawa na walang trabaho. At hindi na dapat pwede anak na walang asawa. So there are specific orders. At hindi dapat maging ikaw, kung Kristohanon ka na babae o Kristohanon ka na lalaki, hindi ka dapat magpangasawa kung hindi na, ang imo na partner nakasunod sa Ginoo. Grabe gid ka bugat ng buhay ng tao na nagapangasawa, tao na uwa at kilala sa Ginoo. Amat gani, nakita ko gid. Ginaaway gani. Kung simba pa lang, gaaway ron. Hindi dapat magsulod. Pero may kukabati, kaluloy kami sa bahay, dahil pertigid kami kasako mag-obra bago kita pwede magsimba. Bao. Kaluloy gid. O siya naton na dapat maging hugot ang mga nanay o mga tatay sa bahay. Pero hindi dapat maging higpit ang pagsimba, pero maging higpit talaga po if the Christian is married to an unbeliever. Nakasulat ganit sa Bible, do not be
unequally yoked with unbelievers. Then ganit nagabutang, no? Then ganit nagutudlo. Na aton po na pagsunod, no? Ang aton po na set up. Kung kikilala ninyo what a yoke is. A yoke is an agricultural tool. Ito ang ginabutang sa mga nag-aarado, yung mga oxen. Or sa aton po na example dito sa Pilipinas, ang aton ng mga karabaw, no? Kung ang isa ka karabaw, ihigtan nimo or i-yoke, ito po ang mga kansya po. Kahoy po, na nagasuot si ila na baga para ipaguyod nila ang mga arado o kung iba't iba mga agricultural tools. And here it says, at kung nakita mo, kung ikaw or ang karabaw ang igamit mo, ang ipa-partner sa baka, apirtigid ka, karuloy gid ang dalawa. Hindi natin nambal na hindi nakaluoy lang ang baka dahil sa pag-isto. No. Karuloy gid ang dalawa dahil may islog, may scratch, may nina ang ana na likod, ana na baga. Dahil gani, hindi nakapatas ang pagkakwat. No, a funny example of this is, ako po, hindi ako taas na kano, pero 5'9" ako na kano. At ako mga kibahan sa mga agricultural projects. Ay, natin maawayan ng mga pagganaba ang Pilipino, pero medyo sangkiri bala na sa naba ng nasakon. Halos tanan hindi gid sa na nakasunod gid sa akon maghakwat. Dahil gani kuno paghakwat kuno nakon ay tanan ang bugat tugto kuno slug sanda dahil naba kuno sanda. And it tells the same story. It tells the same story. Because it's also challenging for me because iba gid ang level, hindi patas balang level, dapat pareho na nataas. And so we learn these things. We know these things to be true. Mas lala pa sa buhay natin sa mag-asawa. So make sure na ang 5 na ito, or kung diin ka sa number, kung number 1 ka pa lang, okay nami. Ang number 2, simple lang, pagbasa Bible. At yun din naman ang nakaabot sa atin ng mga announcements naton. Dito po, sa the Day by Day radio broadcast, from the beginning of our program until now, every week kita nagahatag, call, tawag sa inyo na, kung kamo ay kailangan Bible na pang pabasa, to read in your Bible studies sa bahay, o kung ikaw nagabasa Bible kung gabi, nagawa ikaw Bible, yun po, pwede ninyo ihingi, i-request, isya ka Bible. May amon dun sa bahay, nagahulat gid sa inyo, na mag-request ka mo, English or Tagalog Bibles, nagahulat gid, hindi ninyo pa buhayon, basi kung mag-ubos anay no, ang inyo ng mga Bibles. No? So, if you'd like a Bible to read, every week, dito po sa aton na program, pwede, kamo magpa-request sa aton po na number sa cellphone ko. Ito po ay 0916-7996-894. Again, 0916-7996-894. Or pwede nimo ikita, agi-copy mo doon sa inyo na din po sa aton na thumbnail at aton po na program video. Ang Bible, ang salita ng Panginoon ay nagapabulig sa aton na panghulag adlaw-adlaw na pagkilala at magsunod sa gusto ng Diyos sa buhay naton. So if you need a Bible, please, by all means, request a Bible. At yun naman ang aton second announcement. Kung ikaw nakakilala sa Ginoo, gusto nimo mag-share sa iba, kung sa step 3 ka na, pwede nimo i-request ng Bible tracts sa aton na program. Ito po ang starter na pag-impisa at pag-share ng gospel ng kaligtasan po ni Kristo sa imo ng mga kibahan, barkada. Pwede nimo yan ba na, Migo, sir, nakakilala ako sa Ginoo, ana na kaya pagkaligtas sa akon, gusto ko din mag-share sa imo. Pakibasa lang ang tracks na ito. So that would be the way to start an evangelistic conversation. Ang natin po na uli na announcements, kung hindi ka pa nag-download, ito po ang inyong na oras na mag-download ang aton na internet radio app na sa MyTuner. The MyTuner app is MYTUNER.
ERN, the My Tuner app. The way that you need to download it is search mo sa imo na Play Store or App Store at doon ka mag-search the My Tuner app at pagkita mo na, ipapindot na download. Pag-download mo na, buksan mo ang app, i-search mo dayon ang aton na station, Radio Boracay at 106.1 FM for 24/7 music at saka aton na bawat hapon na mga programs naton. Ikaw din naman kung bawa, mag-abot po ang oras na nagtawag ka ng may mga gawa sa labas, may obrahon ka sa mga dutyhan nyo. Pag hindi ka mo bukas, radio sa bahay o radio sa station. Kundi ka mo o radio sa opisina. Pwede ka mo magpabasa o pwede ka mo magdala ang inyo na cellphone at doon ka mapamati ang atin po na programa, the Day by Day Radio Broadcast. Ako po nag-host bawat Martes. Hindi ka mo gusto magpaulihi. Dahil gani, ang atin programa ay nag-service at nag-siling ang atin nag-goal. Maging kaibigan sinyo at maging mabulig sinyo magsunod sa Ginoo bawat adlaw or adlaw. Ito po na atin na program. So we need to make sure that we get the order correct. Hindi natin pwede na una-una mag-asawa bago nagkatrabaho o pagkatanggap sa Ginoo. At mas lala pa kung unga ka na, nagka-live-in partner kayo. Grabe kita ang kabugat at pagka-live-in partner dahil walang security of the marriage. Walang covenant of the marriage. Binigay mo lang ang inyo na buhay sa isa, pero may mga higpit pa. Dahil hindi nagiging isa. Yun po ang values po. Yun po ang gusto gid natin maging example gid sa inyo na ang pag-asawa ay nagatao at naging isa kayo sa Ginoo. I know na hindi nag-exclude na may away, may kontrahon, may disagreement, or whatever na ginaalagyan nyo o gina-feel nyo in your lives. Pero, it gives a constant foundation. Foundation para sa inyo dewa mag-partner na dapat ka maging husband and wife at tao at hiligi or foundation sa inyo na bahay. Sa aton po ng mga bahay. Dahil ganit, kung nag-asawa ang dalawang tao na bago sila na mag-anak, bago sila mag-intercourse, nami ganit ya. Dahil ganit, pag-abot po ng family, ang resulta ng bunga ng kasal ay mga bata, naga-show sa bata na tibay ang aton na bahay. Tibay bala na lugar na akong ginaulian. Opo, may mga challenges in life. Hindi natin but we're not trying to say na it must be perfect. Walang away, walang disagreement. Because that's life. There will be spirited disagreement amongst those who are living together. Wala gid dula sa kalibutan. Dahil ganun, ibang tao kita. No, we are one flesh na mag-asawa. Pero it tells us a story about these differences of each other. We're different. It's part of life. At yun naman, kung hindi ka pa nag-asawa, siguro hindi mo nag-intindi ang buong buo, pero makamagit when you have a wife, grabe gid ang differences in between men and women. Petikid ka kung ang ginang mga laki or hindi ko mag-specific, but to say enough to say na there are major differences in between men. Mostly makamalagid natin ang mga lalaki ay petikid ka factual
kung ano gid ang daan ng reality, ay imo gid ang atong ginabasihan. And we're not saying na walang din naman na emotions ang nalalaki. Pero makakita gid naton na kung amat balay mga men and women nag-struggle or nag-disagree dahil ganun sa ilan na mga pananaw, sila na mga views on things. How did it make him feel? How was it? Yun po ang pinagabasihan natin. And we must realize there's value in both things. No, hindi natin mahambal gid na mas nami ang lalaki dahil factual gid kami. Nagabase gid kami sa facts. Okay, paano? Natin mahambal. How can we say that it's most important to be factual? Well, to be factual is to be strict, is to be not wag ginabase bala sa emotions. Pero pag abot sa nanay ang babae, being a mother, hindi na pwede siya maging factual gid lang permi. Dahil gani kung amat mala ang mga emotions, ang mga pag-alaga sa mga bata, hindi nakabase gid sa mga factual. Halimbawa, kailangan na mag-alaga ng bata buong adlaw, buong gabi, hindi na pwede maiiwanan na, hindi na pwede mahambal na I need 8 hours of sleep. No, because you have to take care of this person na ng tao ang Ginoo sa aton. So with that being said, there are steps. There are differences which have grabe gid ang mga value ang bawat difference. Problema na nga maging pertigid ka challenging in life. No, minsan bala na iba ang inyo na pananaw, but you have to be the bigger man. You have to be the bigger person and realize na maging haba po ang pasensya. And I mean, let's think about it this way. Kung walang pero may kita na there is a war among the sexes, no? Nagambal ka natin na may kontrahon ang mag-boy versus girl. Kung diin ang mas nami. Pero we need each other. Wala gid it nakaabot ng family na kung wala it male, boy and girl, or male and female sa buhay natin. So in order to have fulfillment in life, in order to have a meaningful life, hindi natin naghahambal na maging career focus ay maging kasalanan o kung maging mali. Pero we see clearly that having a family is what makes us kumala ang meaning ang dating bala ang pagtanaw bala mga Jews in the Old Testament. The only thing that was permanent was the family. And it's true to this day. Wa gid it nakabuhay sa kalibutan. Wa naga-eternal sa kalibutan. Ang eternal lang ay yun ang mga children naton. Ang bunga po tayo lahat sa mga lolo sa pila ka generation na lumpas. Hindi nang kita na galing mismo sa ato ng mga parents na as if wasn't parents. Lahat tayo naging halin kita sa pila ka generation na mga tao na nagpabahol, nagpaalaga, nagservisyo sa Ginoo. So yun po ang aton na set up sa number 6, aton na final gid na topic. The last thing that you should do on this order of 6, ito po ang medyo ano tawag nito, medyo unspecific or medyo non-specific. Hindi to partigid na halimbawa dito po magkatrabaho. These are generic meaning or giving meaning to your Christian life, to a life serving God. And yun ang kasabi, have a big family. Behold, children are a gift of God. Yun po natin impisahon. Kung intindi natin, long days or short days, this is a gift of God. Naging bunga po ito ng pagsunod. Pag dumala
ng buhay na may serbisyo sa Ginoo. Grabe gid ang nami na feeling na sa aton po na buhay. To have this reality that children are a gift of God, the fruit of the womb is a reward. A reward to the family. Imo gani ako na focus kong amat. What we have to establish, maging siguro mga disagreeable point po ito. Pero we have to establish that the family starts at the marriage, not at the beginning, not at the birth of the first child. Hindi naging family ka mo pag may tatlo ka, may mag-asawa at may bata. Naniniwala po ako na impisa po ang family pag naging committed marriage ka mo or nagkasal ka mo sa itubang po ng Panginoon. When we establish a family, the establishment date is the date of the marriage. Dahil gani, ang bunga ng kasal ay mga bata. The fruit of a marriage is becoming one flesh makes a family. And maybe, I know, hindi natin na-point out, hindi natin masasabi na kung ikaw hindi ka kaya mag-anak dahil may sa mga medical issues, sa mga challenges sa lalaki o sa babae, sa ilan na reproductive system. Obviously, may mas mabahol po ng plano ng Panginoon. Pero natin po nasasabi is, these are generic. These are general principles for fulfillment. And I would challenge you, kung ikaw sa system na may mga walang abilidad ka mo na mag-asawa, mag-unga na natural way, there is options to be a servant or to be a parent, to be a assistant, to be a mother or father to other children by the way of adoption. By the way of adoption. And to be a servant. And to serve those children na pertigid kaanda na nag-aranasan sa ilan na original family, sa ilan na biological family. What if the church could solve these issues? What if the children na aton po na mga unbelievers na ginapilak lang, katulad no na natabo sa Namansya at saka sa Banga, na nakasayod ang buong community naton, ang buong Filipinas naton, that there were mothers and fathers in the Christian church that were willing to step up, that were willing to say, yes po, ibaton gid naton ang bunga ng womb. Ibaton gid naton ang ginahambal at Ginoo, that the womb is a reward and children are a gift from God. Hindi gid naton ginapilak ang mga unga. Gatao kami at halaga sa anda. At yun ginangaton na mensahe sa radio program na ito. Na ang bawat family dapat may mga children. Kung kaya, kung pwede. At kamo ang mga unbelievers. Kung gaisip kamo, gaduble ang inyong pananaw, nandoble ang inyong naisipan, na kung magtuloy ang inyong na pag-anak ang itong bata na, kung pwede natin ihambal, unplanned na pregnancy. Kung diin na pamaagi po nag-abot ang bata sa sinin na kalibutan, kung paano siya nagbuhay sa sinin na kalibutan, hindi gid ninyo pag-isipan na daywang mali ay naging tama. Do not think that two wrongs make a right. Ito po ang sasabi ko sa inyo. Kung plano mo i-abort ang bata mo or iiwanan niyo ang newborn baby sa mga forested areas, ito po ang sinabi ko sa inyo. Ito po ang challenge ko sa inyo. Kung may mga ganito na nangyayari sa inyo dito kamo sa Malay, please bring them to a Christian church.
bring them to a Christian church. At sinabi mo, ito po ang bata na iplano ko i-obra ng mali. Idala mo doon sa MGBC, doon sa Kubay, sir. Hambal mo, nagpamati ako sa radio program ni John Russell. Why not? Kung yun ang kahirapan, yun ang na-place ka mo, nagaplano ka mo, mana na sala sa kalibutan, hindi gid ninyo obrahon. There is a better way. There are people who want to love your children if you do not want. Akon po nang ginabibig sabihin, ang mga bata na newborn babies, ang plano mo tabon mo lang, yun, that's not right. Make sure na klaro po ang ako ng mensahe po sa inyo na yun. Na kung may mga ganito na isip, plano mo na i-abort ang bata mo, palapit ka mo sa isa ka God-fearing Bible teaching church and ask them for help. Pag meet lang mo ang akong pangalan, ipalapit ako sa inyo, mabuligon gid ka mo. Kung maabot ka mo, ipabuhi ninyo, ipabahol ninyo, ipa-adapt ninyo sa aton, why not? Nas namin gani kung ipa-adapt ka mo sa iba, kung ipaalaga sa iba, or sa nagapapailak ng ninyo sa obra ninyo na kasalanan na murder. Dahil klaro kita dapat, murder ang pagtapon, ang magpilak ang mga bata, mga newborn children, or mag-abortion ang isang nanay. So, hindi natin pwede maging soft. Kailangan gid natin magsabi, murder po yun. At dapat gani ang mga nagahimo at mga dapat ikaso din naman na murder. Dahil sa sala na yun. Pero back to our main topic, have a big family. There's a challenge that I see sa aton po na society. Isa po ako sa inyo. Nagkakita ako aton na ginaobra ko. Amat, mga families naton, naging na-prioritize naton ang maging magranon ang aton ng mga bata. O maging magranon din ako na bilang magulang ako. Asa mag-alaga na mga children, having a big family. Nga na-prioritize naton ang mga cellphone, no? Pero may kugabati. Pero tigil ka mahal, mag-alaga at mga unga. May pagkaon, may gatas, may diaper. Pero gali, ang mga taon to nagkasaman, huwag it's net problema. Para ipuol mga cellphone na nami. Computer na nami. Nga pa nami sila at ilan na buhay. Pero di kita na ako. Di kita na nagapati. Na this statistical truth. Here's the statistical truth. Dito po sa atin ng bansa ng Pilipinas, if you look at the replacement rate, tayo sa Pilipinas ay sa ibabaw po tayo ng replacement rate. Ang replacement rate ng atin po na population ay 2 children per mother na dapat. Dahil gani, ang lalaki, obviously, hindi ka anak, kailangan dalawang tao para makaunga. So, kung isa lang ay mong unga, katulad ng nagtabo doon sa lugar ng China, na naghimo sila na one-child policy, nagabagsak ang ilan na population dahil dalawang nanay at tatay at isa lang kabata. So, what happens? Nagkonti ang population after mga 50 years. And dito po tayo sa Pilipinas, above pa rin po tayo ng mga poverty rate, mga population replacement rate. Pero we have a problem. We have a problem within our society. Dahil ang mga nagaunga at abo, kung amat, ang wala korta.
Tapos ang may mga korta, huwasan na nag-uunga. So nagadagdag ang problema na poverty, at ang may mga kaya, uwa man sa nagina. O nga. So actually, it's backwards. Dapat kani, ang mga pobre, ang mga, or statistically, dapat siguro ang mga pobre, mga less children, pero what happens is other way around. And more specifically, sa atin po ng mga Christian faith, what we see is that the Christians, nagambal kita, gusto natin maging responsible. Gusto natin tao at namin na buhay sa atin na unga. Pero, I know, value din naman siya na maging okay ang buhay. Pero, namin lang gani, nagpasalamat gani ako sa Ginoo na yun ang isipan ng ganikanan ko. Kasi, pangpito ako sa pulo eh. No? We must recognize that the Christian faith is a faith that requires one specific thing. Ano po ang pagkatibayan ng Christian faith? An important aspect of the Christian faith is that the Christians believe a simple doctrine. Now, doctrine, pagkama natin mga doctrine, ito mga teachings, is that Jesus provides our salvific needs. Pagkaman natin ng salvific needs, ito po ang atin ng ginahambal. Ito po ang atin ng ginapasalamat sa Ginoo. Ito po ang atin ng ginapasalamat sa Ginoo sa pag-abot po ng Pasko. We celebrate Jesus on Christmas because He came to the world to save us from sin na hindi gid natin kaya mag-abutin. Hindi gid natin kaya bayadin, no? We cannot pay for the sins that we have committed. Because we are, by nature, fallen people. Amalin nyo, basta imongin mo lang ang ginatopic na dyan. Because that is the same thing. Nagapati kita sa kaligtasan po ni Kristo na siya ay magbayad, siya ay nagbayad yung aton po ng kasalanan na hindi natin kaya ibayad. Pero dayon, petigit ka materialistic po tayo sa korta. Lord, I know nagbayad nimo akong kasalanan pero hindi ako kapati na kaya nimo alagaan na ako ng mga unga. Lord, hindi ako nagapati na provide nimo ang mga kinanglan ako ng mga unga. Amalin nyo, Pilipinas ba? Mahirap ba kita dito eh. Yun ang rason. Yun ang rason na hindi kita nagaunga. Hindi kita nagkakaroon ng big families. I would challenge you to believe Jesus. Magpati ka mo kay Kristo na siya ay kaya magligtas ang puso mo sa kasalanan at siya din naman kaya magtao ng tinapay, pagkain, pagpabusog sa tanan ng mga tao na nagaserbisyo sa ana. The Bible tells us, and I'm going to get it up for you so we can read it together. In the book of Proverbs, the Bible tells us that children, or that David tells us, I have not yet seen, I haven't, ang direct quote ginahanap ko, I haven't seen the wise go hungry. Ito po. Dito nakasabi sa Ecclesiastes, ay mali po. I don't think I'm gonna find it. Verses 11, I have observed something else under the sun. The faster the runner
doesn't always win the race, and the stronger the warrior doesn't always win the battle, and the wise Ito po. I have yet to see the children of the wise go hungry. I have yet to see the children of the wise go hungry. I'm trying to find the verse for you para hindi ka mamahambal na ginahimo-himo ko lang na verse. Okay, dito po nakasabi. Ito po ang exact version na atin po na ginahanap. Psalms chapter 37. Okay, flip ko sa akong na Bible, ako na physical Bible, para pakitaan ko sa inyo. Psalms chapter 37. Dito po nakasabi in verse 25. I have been young, and now I am old. Bata, panahon ni naging bata po, panahon na yun, naging matanda siya. Yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendants begging bread. So yun po ang aton ng ginabasihan, na kung tayo magsunod sa Ginoo, tayo magtao ang aton na buhay sa ana, He will take care of you. He will take care of your every need. Hindi nagaligtas ang Ginoo tapos kapag gutom. Ang Ginoo nagbayad ang aton na kasalanan pero hindi na nakaya itao at kinanglan. The Lord sends us to share the gospel with others. Pero ang aton tiyan, pabayaan na nagid. Wa! Ang Ginoo nagatao at kaligtasan sa aton, nagapakaon sa aton pirmi. Ano po ibig sabihin to? Pwede kita magtago sa bahay at mahulat lang mag-deliver at pagkaon sa aton na bahay? Dapat gani tulog-tulog lang kita sa balay, masiting pretty lang kita sa bahay hasta mag-abot ang kardiro na may pagkain, may humay na loto. Hindi. Nakatudlo yan kita na dapat gani ang tanan ng mga tao magtrabaho. Magtrabaho na may paghugod. At nagapati gani kami na ang Ginoo nagtao sa aton kaligtasan, imaw man mabayad po ang aton ng mga kasalanan. Imaw po mapakaon sa aton. Since I was young, and now I am old, yet I have never seen the godly abandoned, or their children begging bread. Opo, maranasan po tayo ng iba't ibang mga paghirap sa buhay po na ito. Pero, dapat gani, magserbisyo at magsunod sa Ginoo at imagid matatao sa aton kalipay, joy sa aton na buhay. At tani makatao kami, mapabuhay, matudlo at abo na tawo, aton na mga lahi, aton na mga offspring. Ang pinaka-importante na bagay. Ang Bible nagkatudlo. Hindi nga na Bible verse nagkatudlo. I-search ko para makapatigid ka mo gyapon. I gain the whole world and lose my soul. I gain the world and lose nag-glitch akong cellphone. And lose my soul.
Wagid kita. If I if I lose my soul, if I gain the whole world but lose my soul, it is worthless, meaningless. Wala it kapuslan. Kung kami anom kabalay, pito ka negosyo, wa gidit na puslan. Nakita ka natin sa atin na country, pwede ka corrupt. Nadagdag lang ng corrupt. Dagdag lang ng problema. Yun, thank you. Sir Don. Matthew chapter 16, verses 26. Nakatag team kami paghanap-hanap ng mga verses. For what is it a man profits if he shall gain the whole world and lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? Thank you po. Grabe, kita ka blessed ho sa atin na radio station. Mega make sure na nagdayon ang mga program, technician na hindi ko kasayad kung anong obra-obra na dyan. Tapos mega search din naman. Grabe, one-man show ang aton na technician table, pero parang anom katao nagtatrabaho sa likod. So thank you, Sir Don. Pero that tells us this simple truth. What does it profit a man? What is worth a man's soul? Kung puno kita korta, puno kita possessions. Ang pamangkot, hindi natin kaya idala sa langit. Ang hindi natin kaya itao sa Ginoo ang mga manggad na yun. Ang Bible ng katutlo, store up your treasures in heaven, there where the moth and dust do not destroy. Sino din naka-obrat balay na lipay-lipay gin mga obrat balay? Pag-abot at 3 dagon, 5 dagon, gaamat-amat ilikabok, gaguba. Obrat mga projects. Dasig gid magguba ang mga gamit. Pero kung mga tao, gindaog mo, ginsiran mo ang kaligtasan po ni Kristo, imo gid ang nami na pagsundon sa buhay natin. Our scripture verse for this afternoon says, Behold, children are a gift of God. A gift of the Lord, rather. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are children in one's youth. Yun ang verse 2, ang verse 4 natin ang ginabasa. Like arrows. Mga pana sa mga naga-war, sa mga sundalo. Mga bala. At mga sundalo. Pila ka na ang mga bala dapat ang madala isang sundalo? Isya lang? 2 lang? Dapat gani abo, no? So are the children of one's youth. Have children young, have children early. Nasa tama na panahon. Pwede maging nanay ang isang babae. 20, 21, 22. Kung nakasal na. Kung nag-asawa at believers. Kung nag-aobra ng asawa. Pero hindi ka mo mag-unga kung wa ka mo trabaho. Dahil okay lang gani. Pwede lang gani. Ikaw, nalalaki ka, nawa ka't obra, magtamad ka lang. Pwede. Ikaw lang isya magutom. Pero pertigid ka kaluoy ang imong asawa. Hindi kay kakaon. Goosoy at sula. Goosoy at korta. Dahil tanan ng mga tao na kailangan at korta. Pag mas pertigid ka kaluoy, mas lalagid
kung ang inyo na mga unga magutom dahil tamad ka. Pwede ka mo magbahol ang inyong families. Dapat gani magbahol ang inyong families. Pero kung balas ka ng ninyong lista, kung magsalig ka lang sa gobyerno, mali yun. Maghugot ka mo. Hindi na kailangan ka mo makita at abo-abo gid ng korta para makakaroon ka mo ng families. Pero you must work. You must get an income. Hindi ka pwede matambay-tambay lang. Pwede ang mga tao maging nanay, tatay. Bata pa. 20, 21, 22. Kung nagtatrabaho at nagkasalon ka mo. Why not? Pero, kung wala ka matrabaho, wala ka mag-obra, hindi lang nanay ka mo mag-asawa, hindi ka lang nanay ka mo mag-inunga. Dahil hindi lang ikaw naghihirap sa imong pagkatamad. Pati ang mga unga. Ma'am, Dad, tinapay, balon, uwagid. Lain gid na obrahon. The last verse na natin po naman. Blessed is the man whose quiver is full of them. Quiver is full of arrows. Puno gid it mga unga. They will not be ashamed when they speak with their enemies in the gate. Naging handa. Please, take this message clearly. Have many children. But make sure you are providing for them properly. Pertigid ka rewarding ang maging family man. Pero pertigid ka gaoy. Mag-amin lang natin. Pertigid ka kapoy magtrabaho para sa family. Pero yun po ang meaningful life. Yun po ang meaningful life. Na hindi lang nagambal na nagahulat lang. Nagatambay-tambay lang. Magtrabaho ka mo. Kita ka mo at mga loved ones. Mag-asawa ang imo na palangga sa buhay. Magkaroon ka mo ng family, ka mo daywa. Pero may obra na. May obra. Hindi lang gid ka komplikado ang buhay. Just be willing to serve Jesus, work hard. At tapos, kuha ni mo ang love of your life. Pwede ka romantic ang Christian faith. Pwede ni mo asawa ang imo na loved one. Ang babae na ang ginaganda-gandahan mo. Pwede ka mo magkibahan adlaw-adlaw. Pwede ka mo maghahimo ng babahol na family. Pero ang pamangkot lang. Are you willing to work? Imo gid ang problema. Kumat ka tamad gid kita. Magtrabaho ka mo. At magsunod sa Ginoo. Ito po ang pinaka-uli na ato na pro na topic. The 6-part series about a meaningful life. Have a big family. Psalms chapter 127, verse 3-5 says the following. Behold, children are a gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children in one's youth. How blessed is the man whose quiver is full of them, and they will not be ashamed when they speak with their enemies in the gate. If you have kung ngayon pa lang ka nagpamati ang aton part 6, dapat ka mo mag-search ka mo sa aton po na Facebook page, kita nimo ang first 5 parts natin para maging kompleto po ang aton pag-usapan sa aton na topic. How to have a meaningful life, part 6. Have a big family. Would you pray with me? Lord, we thank you for this day na imo na tao sa aton, na pang masulod sa radio, magpa-share ang imo na salita sa mga tao. Lord, bulagi kami magkakilala, magsunod sa imo. Bulagi kami magintindi ang imo na bayad ng aton ng kaligtasan sa buhay naton. Lord, kapasalamat kami sa aton po na technician na siya ay nagahugod dito sa aton na station. We bless nimo ang buong family kahilig, tanan ng mga obrahon. Lord, we thank you for this day na imo na tao sa aton. Bulig ang mga listeners na maging klaro po ang aton na mensahe. Kung may sobra kita na ginambal o kung may kulang ay buligi sanda magpaintindi ang tanan. In Jesus' name we pray.
Amen. You have been listening to the Day by Day radio broadcast. Ako po yung inyo na host, Jonathan Russell. Ito po program nagatukar kada Martes ng hapon, alas 3 hasta alas 4. I-shout out gani ang ato na dewa ka likes, at siguro abo pa na views sa si asawa po ni Pastor Peter, si Ma'am Micah Albalario, at si yun din naman sa kay Ma'am Jubilee Coaching, ang aton po na dewa ka likes. Thank you po sa inyo na pagpamati. Good afternoon po sa inyo. Sana naging blessed kamo sa pagpamati ang aton na po na program at sa aton po na pag-share ng pulong at Ginoo. Psalms chapter 127, verse 35, How to have a meaningful life, part 6, have a big family. Ako po nagpasalamat sa inyo na pag-oras na taon ninyo sa aton na mapag-share, kibahan kada Martes ng hapon. The Day by Day radio broadcast is here for your growth, here to help you walk with the Lord day by day. Until next week, Tuesday, 3 to 4, ako po si Jonathan Russell, nag-aambal. May God bless you and keep you. May His face shine upon you and give you peace. God bless you and good afternoon.